una sa lahat. Yan ang makapigil hiningang pagbagsak ng Orion spacecraft sa Pacific Ocean. Integrity splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown, waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Sakay ng capsule ang 4 na astronaut ng makasaysayang Artemis 2 mission. Matapos ang halos 10 araw nilang paglalakbay sa paligid ng buwan, ligtas silang nakabalik sa daigdig. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang batang magpinsan patay matapos matrap sa abandonadong sasakyan. Truck bumangga sa gym ng barangay sa Davao City. 5 patay. 7 taong gulang na bata patay matapos hatawin ng 2x2 dahil sa pangunguha ng mangga. Karagdagang supply ng diesel mula Malaysia dumating na sa bansa. Nations Girl Group na BINI, kauna-unahang OPM act na nag-perform sa Coachella. Sa ibang balita, inararo ng truck ang gym ng isang barangay sa Davao City. 5 ang patay sa aksidente. Narito, Frontline Report. Tumaob ang wind van na yan. Nagkalat ang mga kargang box na may mga lamang biskwit. Pati ang bubong at poste ng gymnasium wasak at nagtumbahan. Sa isa pang anggulo, halos naghalo ang mga upuan at mga dahon. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nasa seminar sila sa gymnasium nang biglang sumalpok ang truck at inararo ang poste ng gym. Nangyari yan mag-aalas 10 kaninang umaga sa barangay Marilog sa Davao City. By 9 po, nag-start kami ng program and then ongoing na po yung seminar. Hindi talaga namin napansin ng mga sasakyan. Nakita nga nanay ng ipit, motaw ni dagan din ko. Ni tabang din ko assist sa mga kato nga samdan. Motaw gihatod na mo din sa doon nga hospital sa Robilio. Ang 2 ka pa-ex. Wala may ang mga tao dire mga butan mo siya, wala may nahilabtan na mga mga gamit dire, mga biskwit. Okay raman, araman diha. Makita man gyud nato nga wala gyud nang hilabot. 5 ang dead on the spot. Driver patay. Kabilang dito ang driver ng truck at 2 niyang pahinante na naipit sa loob ng sasakyan. Patay rin ang isang barangay tanod at kanyang asawa habang sugatan ang ilan pa. Yung mga ibang participants po natabunan ng mga kakahoy, may mga debris po kasi as of now po ongoing pa po yung pag-rescue po. Tapos hindi pa namin alam yung ilan pa po yung participants po na natabunan. Malakas siguro yung takbo niya kasi kung makikita natin, magaan lang yung karga niya, sir eh. Siguro baka nagkumpiyansa siya, kaya siguro na-lose ng control niya. Nakita din natin yung ligid niya, walang walang water break. Kahit yung patay na yung driver, sir, wala na tayong makaswan. Posible nagot pa rin yung truck owner. Posible yung kaso niya, sir, is yung damage property lang. Nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez Bentulan, News 5. Dumating na ang higit 300,000 bariles ng diesel na inangkat ng gobyerno mula sa Malaysia. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, katumbas ito ng higit 52 milyong litrong dagdag na supply ng diesel. Unang batch pa lang ito at may darating pang mga shipment mula sa iba't ibang mga bansa. Nitong April 7, inanunsyo ng DOE na sapat pa hanggang 50 araw o katapusan ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. Tinatayang nasa 200,000 bariles ng diesel ang kinukonsumo ng Pilipinas araw-araw. Aminado ang DOE na limitado ang supply ng LPG sa bansa. Sa lahat ng mga produktong petrolyo, ito raw ang may pinakamababang inventaryo. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, alam ko nag-ikot-ikot ka sa mga karinderya. Ano bang diskarte ng mga kapatid natin, lalo na kung patuloy na tataas itong ang presyo ng LPG?
Jester, yung mga nakausap nga natin na karinderya owner ay sabi nila hindi nila kayang magtaas pa ng presyo sa ngayon dahil naniniwala sila na sila lang din yung takbuhan nitong ating mga kapatid para nga sa murang pagkain. Kaya naman yung kanilang paraan sa ngayon ay yung tinatawag nila na portioning o yung sinusukat o binabawasan na lang nila yung takal sa mga sinaserve nilang pagkain. Sinasalansan na ni Cherry ang natitirang 4 na LPG na gagamitin sa kanilang karinderya. Iniisip niya kung paano ito tatagal hanggang sa susunod na linggo. Mula kasi sa nasa 1,000 pesos noong ikalawang linggo ng Marso, sumipa na ito ngayon sa nasa 1,500 pesos. Bunsod pa rin yan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Pero kung mabilis ang taas presyo sa LPG, hindi ganyan ang siste sa presyo ng mga tindang ulam ni Cherry. Hindi naman po pwede magtaas kasi po, ayun na po yung nakasanayan na luto, na benta. Pero yung ano po, nagluluto po ako sa electric. Yung iba. Lumiit po yung pagtatakal namin, ganyan. Isa sa mga suki ng karinderya ang security guard na si Catherine. Bukod sa wala ng oras sa pagluluto, hindi rin daw kaya ng budget niya ang gumamit pa ng LPG. Kasi po pwedeng half lang na sa isang serve po pwedeng kalahati. Tapos yung rice ganun din po. Compare po sa magluluto ka ng pang sabay, mga ganun po. Tsaka sa mga ingredients po na ginagamit tulad ng mga sibuyas, ganyan, mahal na rin po eh. Sa taya ng Department of Energy, mayroong supply ng LPG sa bansa na kayang tumagal ng 33 araw. Ito ang pinakamababang inventory sa hanay ng mga produktong petrolyo. Ngayong buwan naglalaro sa 17 to 36 pesos per cylinder ang dagdag sa presyo ng LPG. Paliwanag dyan ng DOE. Kasi po ang normal na routes nito hindi na feasible, so they have had to go on different routes in order to procure. Kaya umakyat, naging spot price na to, hindi na siya long-term contract. Just bukod nga doon sa mga negosyanteng may-ari na may kinalaman dito sa mga kainan, yung ilan naman sa mga residential area dito ay natututo na rin na gumamit nga nitong induction o yung mga electric stove. Pero sa kanilang pag-aalala ay dahil nga ngayong mainit yung panahon, baka mataas din yung konsumo nga nito sa kuryente. Kaya naman sa ngayon ay hindi na raw nila alam kung paano pa nga mamaluktot sa ganitong klaseng ekonomiya. Jess. Reynal, nakita nga natin dun sa datos na pinakita mo kanina, ito nga LPG, may pinakamaikli na inventaryo, 30 days. Ano daw ba yung average na inventaryo natin bago itong kaguluhan sa Middle East pagdating sa LPG? At tinitingnan ba ng DOE ang ibang posibleng sources ng LPG? Just yung normal natin na parang buffer stock nga pagdating sa LPG ay nasa 2 buwan. So natapyas yan ng kalahati. Pero kung pagdating naman doon sa mga possibility ng pagkukuhanan ay tinitignan pa rin nila ngayon yung ilang mga bansa nga na pwede pa tayong umangkat nito. Pero sa nakalipas kasi na mga taon, Jess, sa Middle East talaga yung sandalan nga ng Pilipinas pagdating sa supply nitong LPG. May 3 bansa na ngayon na tinitignan pero hindi pa ito dinisclose ng DOE. So sa ngayon, yun pa yung hinihintay natin na confirmation. Probably baka sa susunod na linggo o sa mga susunod pa na linggo sa oras nga na humina na talaga o umiksi pa itong araw ng mga stock natin ay baka ma-disclose na rin kung saang mga bansa tayo aangkat pa. Jess. Nagulat live mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Reynal Pawid. Samantala, bistado ang ilegal na pagpuslit ng diesel sa dagat ng Misamis Oriental. Aabot po sa 40 million pesos ang halaga nito. Nabisto yan ng itimbre sa mga pulis ang isang kahina-hinalang barko. Ilang bangka raw ang nakitang lumapit dito para kumuha ng diesel. Arestado ang kapitan ng barko at isa pang tripulante nito. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental naman, arestado rin ang 2 lalaking ilegal na nagbebenta ng gasolina. Sinalakay ng mga pulis ang bahay ng mga sospek. Nakuha sa kanila ang isang portable fuel dispenser na may lamang 1,000 litro ng gasolina na mahigit 700,000 pesos ang halaga. Nahaharap sila sa kaukulang reklamo.
Mga kapatid, nagbabala ang pag-asa sa delikadong init ng panahon ngayong weekend. Inaasahang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo. Posible po yang magdulot ng heat stroke. 41 degrees Celsius naman ang heat index sa Sangley Point, Cavite, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro at Zamboanga City. 40 degrees Celsius naman sa 15 pang mga lugar kabilang ang Metro Manila. Samantala, lumakas pa sa typhoon category ang bagyong may international name na Sinlaku. Posible yang pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules o Huwebes. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa bansa. Susunod, News 5 Exclusive. Lolang dati nang nahuli sa pagtutulak ng droga, Timbog. At TV5 Digital Exclusive, a secret in Prague star Enrique Hill nagsiwalat ng kanyang mga sikreto. lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa ibang balita, itinanggi ng Malacanang Cameramen Association na luma na at dinuktor lang ang mga video ni Pangulong Bongbong Marcos nitong araw ng Kagitingan. Para patunayang mali ang mga kumakalat na balita sa social media, naglabas ang grupo ng kopya ng live stream at raw footage. Pinuna ng grupo ang umano'y disinformation campaign kaugnay sa kalusugan ng Pangulo. Nauna nang itinanggi ng Pangulo na may malubasyang karamdaman. Tinutuntun na ng palasyo ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo. May big reveal si A Secret in Prague star Enrique Hill. I wanna be a family man. Simple living lang. And yun ang gusto ko siguro para sa kids ko growing up. Na yun ang may experience sila. Because I would have wanted that growing up. Yan daw talaga ang secret dream ni Gwen. Isa yan sa mga ini-reveal niya sa kanyang TV5 Digital exclusive interview. At eto pa nga, pagdating sa secret pleasure, guilty raw siya sa pagkain. At kung magaling ka magluto, may chance ka pala sa puso ni Ken. Secret hobby naman niya ang mangolekta ng mga life-size na movie characters. Sa Prague, kaya anong secret niya? Abangan si Enrique Hill bilang si Mikoy sa A Secret in Prague sa April 27 dito sa TV5. Susunod, sulog sa landfill sa Navotas, magdamag at buong araw ng inapula. At astronauts ng Artemis 2 ligtas na nakabalik sa daigdig. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Magdamag at buong araw nang inaapula ang sunog sa tambakan ng basura sa Navotas. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tansa, Navotas City. Maging sa Malabon, tanaw na tanaw ang malaking sunog sa landfill. Matatagpuan sa isang isla ang naturang landfill, kaya gumamit na ng mga fireboat ang mga bombero para marating ang lugar. Gumamit din sila ng mga backhoe para makatulong sa pag-apula sa sunog. Pahirapan talaga yung pagpasok ng mga bombero kasi nga unang-una low tide. Hindi makaano yung barge, yung pagsasakay ng mga bombero, hindi makapasok. So, diskarte na lang, boss? Diskarte. Tinatambakan na lang. Parang ginagawa na lang ng bako. Siguro, tinatabunan na lang ng lupa yung mga nasusunog. Para medyo maano ng konti. Ayon sa Navotas City Fire Station, nagsimula ang sunog bago mag-alas 8 kagabi. Isinara na ang Navotas Sanitary Landfill noong August 2025 at huling ginamit bilang tapunan ng mga basura sa Metro Manila. Inaalam pa ng mga otoridad kung may mga residente sa lugar na nadamay sa sunog. Iniimbestigahan na rin ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Tinawag ng NASA na perfect mission ang Artemis 2.
Ligtas na nakabalik sa daigdig ang 4 na crew members nito matapos ang makasaysayang paglilibot sa paligid ng buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Integrity splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown. Waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Gamit ang mga parachute, matagumpay at ligtas na bumagsak sa Pacific Ocean ang Orion capsule, lula ng 4 na crew member ng Artemis II. Kasunod yan ng makasaysayan nilang paglalakbay sa paligid ng buwan na tumagal ng halos 10 araw. Agad silang sinalubong ng recovery team mula sa NASA at US Navy para ligtas na mailabas ang mga astronaut. Sumailalim sila sa post-mission medical evaluation. Ang tinatawag na re-entry o pagbabalik ng mga astronaut sa daigdig, ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang misyon. Sa bilis na 40,000 kilometers per hour, uminit ang labas ng kanilang capsule na aabot sa higit 2,700 degrees Celsius. Kalahati ng init ng surface ng araw. May heat shield naman ang Orion capsule, kaya ligtas ang Artemis crew. Makasaysayan ang misyon ng 4 na astronaut na sina Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen. Ayon sa NASA, umabot sa 694,481 miles ang nalakbay nila. Ito na ang pinakamalayong flyby mission ng tao sa buwan. Nalampasan nito ang record ng Apollo 13 astronauts noong 1970. Mahalaga ang naging misyon ng Artemis II. Ito'y paghahanda para sa muling pagtapak ng tao sa buwan na planong gawin sa 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isang grupo ng divers ang nagtanim ng seagrass sa karagatan. Layo nitong payabungin ang ating yamang dagat. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Isinusulong ng isang NGO ang makabago at mas simpleng paraan ng pagpapanumbalik ng underwater ecosystem sa bansa. Sa proyekto nilang Sea of Life, gumagawa ang Rotary Club of San Juan del Monte ng seed bags na naglalaman ng buhangin at binhi ng seagrass at itinatapon ng mga ito sa karagatan kung saan sila kusang tutubo at kakalat. Yun po yung ginagamit po namin yung jute sacks na magko-collect kami ng seed, ilalagay namin sa seed bags with the sand on it para hindi lang po siya rin sa ilalim ng tubig. Hindi kasi siya dumarami sa ngayon because of that pollution. Kasama na rin yung reclamation. It's 50% degraded now. Wow. And each year, nagde-degrade siya like 2.6%, and that's alarming. Nakakatulong ang seagrass sa pagpapababa ng polusyon. Gaya ng corals at mangroves, nagsisilbi rin ang seagrass na tirahan ng mga isda at proteksyon sa unti-unting pagguho ng lupa. The purpose of the seagrass that we're multiplying is to produce more oxygen for the environment. In fact, it collects more carbon and deposits more carbon compared to the mangroves. Tinitiran siya ng mga isdang maliliit, pinapangitlogan siya ng isda. Marami pong nakikinabang sa kanya. Sinimulan ng Rotary Club of San Juan del Monte ang proyekto noong November 2025 at nais nilang palawakin pa ito sa tulong ng pamahalaan at iba pang pribadong organisasyon. In behalf of Rotary Club of San Juan del Monte, nananawagan po ako na sana yung support or yung support po dun sa project ng pagtatanim po ng seagrass. Hindi po kami mismo yung nanghihingi ng tulong, kundi yung mga research center po. Yun po kasi yung kulang po sa atin, yung suporta po sa mga universities and sa mga institution po. Sana tulungan nyo kami sa project na to. We would want to create a cleaner, more sustainable environment. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Susunod, Nations Girl Group BINI dinala ang OPM Domination sa Coachella Festival sa Amerika. At kilalanin si Boy Buhok, barbero sa umaga at artist sa gabi. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Talagang napa-oh-shocks ang global fans sa Day 1 ng Coachella Festival sa California sa Amerika. Lalo na sa makasaysayang debut performance ng Nations Girl Group na BINI. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sila
Philippines represents sa global stage. Yan ang pinatunayan ng nation's girl group na BINI. Sila ang pinakaunang P-pop act na nakapag-perform sa prestihiyosong Coachella Valley Music Arts and Festival sa California sa Amerika. Dumagundong ang Mojave tent ng Coachella sa entrance nila Joanna, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika at Sheena. Siyempre, pasabog agad ang performance ng kanilang single na Shaggy D with matching Golden Warrior outfits at salako. Sa kanilang second set, dazzling and sparkling blue ensemble naman ang BINI Girls sa performance ng Zero Pressure. Nagpakilala rin isa-isa ang mga member sa Coachella crowd. We are so grateful to be here to represent the Philippines on a global stage and that's right, and to share with you guys our music. Siyempre, hindi mawawala ang iba pang hit singles ng grupo katulad ng Karera, Salamin-Salamin, Cherry on Top, at ang high-energy finale performance ng record-breaking na Pantropiko. Ayon sa ilang report, most talked about ang 42-minute setlist ng BINI sa Day 1 performances. Hindi lang dyan nagtatapos ang global domination ng BINI. Inanunsyo rin kasi silang Global Force Honoree ng Billboard Women in Music sa April 29. Sunod na magtatanghal ang BINI sa April 18, Manila time, sa second weekend ng Coachella. Maliban sa BINI, may isa pang Pilipina na nag-debut na sa Coachella stage. Siya ang leader ng global group na Cat's Eye, si Sofia La Forteza. Nag-perform si Sofia sa Sahara stage. May surprise collab pa ang Cat's Eye ng hit song na Golden with Huntrix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Napag-uusapan na rin lang natin ang kakaibang talento ng mga Pinoy dyan sa Coachella. Matanong ko na kayo, meron ba kayong natatagong talento dyan? Tinitingnan ko pa nga lang sa prompter, napapaisip na. Alam niyo po, nakakatawa dahil nag-uusap po kami nung nag-report sa MJ Marfori kung ano po ang hidden talent kasi hidden nga. Sino muna? Hidden nga Ikaw, eh. Nikki. May dahilan kung bakit pinakatatago. Hindi talaga sabi ko alam, diba? cartwheel, pero napakita mo na yun sa TV. Ikaw, Jess. Alam mo sa totoo, baka ano lang, magaling akong mag-let go ng gamit. Yan na naman tayo. Ng gamit. Pag sinabi mo magbawas ng gamit, kaya ko yan. Kaya ang daming nahuhumaling sa'yo. Ikaw, Nikki. Ang alam ko pag Chos. Ganun. Hindi. Ano ba? Actually, nagsisketch ako noon. Ayun. Yes. Hindi ko lang madalas gawin, Pwede. pero marunong talaga ako. Ito, natanong natin yan kasi may isang barbero sa Caloocan na may kakaibang talento. Kaya niyang lumikha ng mga imahe mula sa mga ginupit na buhok. Kilalanin natin siya sa report ni Monty Lopez. Init na ba kayo? Sa ganitong panahon walang tatalo sa preskong gupit, sabay good vibes pa. Dito sa North Caloocan, nakakilala ko ang isang loading barbero, si Tonton aka Boy Buhok. At hindi lang siya ordinaryong barber kundi isang astig na artist na ang medium, buhok mismo. You heard it right nga ni. Sa umaga at hapon, todo kayo siya sa paggupit. Pero paggabi, nagiging artist na malupit. Imbes na itap ng mabuhok, ginagawa niya itong obra. Pinong-pino niyang ginugupit, ginagamit pang layout at detalye. Wait, paano ba nagsimula? Nung naisipan ko kasi ito nung 2018 Nagano ako noon, nagbawalis ako ng barbershop noon. Nagkataon kasi na katatapos ko lang magupit. Tapos yun, sabi ko, may napansin kasi ako dun sa sahig. Sabi ko, itry ko kaya dito na na mag-drawing dito sa sahig. Gamit itong pinagupitan kong buhok sa mga customer ko. Prueba baka mo, ang ating mga idolo, buhay na buhay sa kanyang mga likha. Mula sa mga champion na atleta hanggang sa mga idol na vlogger na sina Pong TV at iba na. At syempre, ang living legend na si Apo Wangod. Pati si Kuya Will, bigyan ng jacket estaher si Boy Buhok. Grabe lahat yan, gawa lang sa buhok. Imbes na basura, nagiging obra at bonus, may extra kita pa siya. Pahihirapan pa ba natin siya? Ito, ay papagawa natin. Logo ng TV5. Dali lang yun.
naman hindi nakakagulat na million views pati ang kanyang mga 3D floor art. Mondi Lopez, News 5. Napakahusay at yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.